Ramdam ang pagbayo ng Bagyong Julian sa ilang probinsya sa norte. Gaya sa Batanes na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Magdamag na nanalasa ang malakas na ulan doon. Sinabayan pa ng malakas na hangin kaya nagtumbahan ng mga puno at sasakyan ng ilang residente. Maraming pamilya po ang lumikas na sa evacuation centers ayon kay Batanes Governor Marilu Caico. Simula kagabi may mga nawalan ng raw ng kuryente dahil sa mga naputol na linya. Dahil sa pananalasa ng bagyo, suspendido ang mga klase at trabaho sa Batanes hanggang bukas. Kinansela na rin ang ilang flights doon. 74 na turista ang stranded sa bayan ng Basco, 2 naman sa Ivana. Dahil signal number 4 na sa Batanes, may babala rin ang posibleng banta ng daluyong o storm surge dulot ng Bagyong Julian. Pinapayuhan ng Pag-asa na lumikas na ang mga residenteng nakatira sa ilang coastal areas ng Batanes, Cagayan at Ilocos Norte. Dapat na rin daw ipagpaliban ang anumang aktibidad sa baybayin. Posibleng umabot hanggang 3 metro ang taas ng tubig mula sa dagat sa mga lugar na yan. Tatagal ang babala hanggang alas 2 ng hapon. Base sa 8 a.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas ang wind signal number 4 sa Batanes at northern portion ng Babuyan. Wind signal number 3 sa nalalabing bahagi ng Babuyan at northeastern portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, buong Apayao, northern portion ng Abra at ng Kalinga, buong Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Wind signal number 1 naman sa rest of Ilocos Sur, buong La Union, Pangasinan, natitirang bahagi ng Abra at Kalinga, buong Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, northern at eastern portion ng Nueva Ecija at sa Polillo Islands. Ang lahat ng sasakyang pandagat ay pinapayuang huwag munang maglayag sa mga dagat sakop ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands at ilang baybayin sakop ng Isabela. Kasalukuyan pa rin tinatawid ng Bagyong Julian ang baybayin ng Balintang Islands sa Calayan, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 175 kilometers per hour. Sa mga susunod na oras, posibleng lumapit o kaya maglandfall sa Batanes o Balintang Island. Bukas, unti-unting magbabago ng direksyon ng bagyo at tutumbukin ang Taiwan. Kasabay niyan ang posibleng paglakas nito bilang super typhoon. Pero ngayon pa lang, umaabot ng trough o extension ng Bagyong Julian hanggang central at southern Luzon, kasama na po ang Metro Manila. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulan ang panahon ngayon sa Northern Luzon. Posible ang torrential rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang iba pang bahagi ng Luzon kasama na po ang NCR. Posible namang muli ang mga local thunderstorms sa Visayas at Mindanao. Sa gitna mo ng pag-uulan, nagpapakawala ng tubig ang Binga, Magat at Ambuclao reservoirs. 2 gate na ang nakabukas sa Binga na nasa Benguet. Tig-isang gate naman ang naglalabas ngayon ng tubig sa Magat Dam sa Isabela at Ambuclao Dam sa Benguet. Ramdam din sa Cagayan ang epekto ng Bagyong Julian. Ang ilang pong mga lugar naman sa Metro Manila inulan din dahil sa trough o buntot ng bagyo. Balitang hatid nina James Agustin at Jomer Apresto. Masugid na panahon ng naranasan sa maraming lugar sa Cagayan. Sa bayan ng Calayan, 31 pamilya na ang lumikas at nananatili sa evacuation centers. Dinala na rin ng mga residente ang mga bangka nila sa mas mataas na lugar. Ganyan din ang maagang paghahanda ng mga taga Santa Ana. Yes po ma'am, nakakataas na. Tapos naikutan na rin namin na mag-akit na talaga sila ng mga bangka 460, 448. 19 na pamilya naman mula sa 3 barangay sa Santa Pracedes ang namamalagi muna sa evacuation centers dahil sa bagyo. Patuloy rin ang pagbabantay ng mga otoridad sa Cagayan River. Everything is in place right now. Lahat po ng mga quick response stations natin naka-pre-deploy na po sila. Mag-aalas 11 kagabi na bumuhos ang malakas na ulan sa Commonwealth Avenue, Quezon City. May mga bahagi na halos mag-zero visibility na, kaya nagmenor ang mga sasakyan. Bandang hating gabi naman ang maranasan ng malakas na pag-ulan sa Quezon Avenue. Ganyan din ang sitwasyon sa Banawe Street.
Katamtamang buhos ng ulan at malakas na hangin naman ang naranasan sa bahagi ng UN Avenue sa Maynila. Maulan din sa may Coastal Road at Rojas Boulevard bago maghating gabi. Hindi naman nagdulot ng pagbahang mga pag-ulan na yan. Ayon sa pag-asa, apektado ng trough o extension ng bagyong Julian ng Metro Manila na nagiging sanhi ng pag-ulan. James Agustin, Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, 6 ang patay sa salpukan ng pampasaherong bus at SUV sa Mahayhay, Laguna. Mahigit 50 naman ang sugatan. Balita hatid ni EJ Gomez. 3:20 PM nang nagsalpukan ang isang pampasaherong bus at SUV sa pakurbang bahagi ng highway sa Barangay Bakya, Mahayhay, Laguna. Sa tindi ng impact ay tumagilid ang kotse at sumalpok ang bus sa isang puno. Habang bumabalik po sila dito sa bababa ng Dalidiman, Barangay Bacayad, nakain po niya yung kabilang linya sa kaliwa. Ito naman po SUV na sakyan, paahon, sinabutan na po, binanggana. Hanggang sa kinabig niya pong pakanan para hindi po magtuloy-tuloy yung pagbangga niya. Bumangga naman po siya sa puno. Ito yung itsura ng bus matapos bumangga sa kasalubong na SUV at sumalpok sa punong ito. Kita natin na nagkasira-sira ang unahang bahagi nito, kabilang na ang nagkadurog-durog na windshield, mga upuan sa loob, pati na ang gulong na ito. Ito naman yung SUV, nagkadurog-durog din ang windshield. Kita natin na nayupi ang hood at ito, nakalitaw na ang makina ng sasakyan. 6 ang nasawi, kabilang ang 4 na dead on the spot. 2 ang naisugod pa sa ospital pero binawian din ng buhay kalaunan. Kasama sa agad na namatay ang isang matandang babae, isang binatilyo at 2 lalaki kabilang ang konduktor ng bus. Yung isa po kasi ay putol na yung katawan. Yung isa po ay putol na rin ang 2 paa. Tapos yung pong isa ay may mga hiwa, yung malalaking hiwa sa hita, saka sa binti. Durog po yung mga buto. Yung isa na naiwan yung paa sa bus, tumalbog po doon sa bangin. Mahigit 50 pasahero naman ang nagpapagaling. Kabilang ang 7 taong gulang na pamangkin ni Daisy na nakaupo raw sa harap ng bus kasama ang kanyang lolang nasawi sa aksidente. Yung lola niya, inakap siya para lang masave. Yung fracture niya dito basag, tapos dito basag din siya. So kailangan siyang dalhin sa surgeon hospital. Ito po may bali ho ako ngayon dito na kung saan na-dislocate ho yung buto ko, parang nakomang ho. And at the same time, mayroon ho akong tahi sa part na to, tsaka ang dami yung galos. Nakaligtas naman daw ang driver ng SUV at 6 na sakay nito kabilang ang batang nagtamo ng malaking bukol sa ulo at kinailangang ipa-CT scan. Gayon din ang 52 anyos na driver ng bus na nasa kustodiya ngayon ng Mahayhay Municipal Police Station. Pababa ko, pares kaming nabulaga. Pagkatama ko sa kanya, naipihit ko ng kanan para mapahinto. Kaso nga, yung parang pabulosok, yun na po nangyari, na gulat din ako. Humingi po ako ng kapatawaran. Walang may kagustuhan po sa mga nangyari po. Base sa inisyal na investigasyon, puno ng pasahero ang bus ng mga turistang bumisita sa Kamay ni Jesus sa Lucban, Quezon. Pauwi na raw sila sa Cavite nang maganap ang aksidente. Habang ang SUV naman ay may binisita lang daw na kaanak sa Mahayhay at pauwi na ng Atimonan, Quezon. Pahirapan ang clearing operations sa lugar na isa raw accident-prone area. Sobrang delikado nga po ng lugar na ito dahil kurba po siya, then wala pong ilaw. Kaya po, andito po yung mga barangay tanod, tsaka po yung kasamahan kong mga crime watch para i-assist po yung mga motorista. Para po maiwasan na po yung ganitong aksidente po. May dumating ng 2 truck ng DPWH kagabi, pero dahil sa laki ng bus ay di nito kinaya kaya papalitan ng mas malaking mga truck. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanalasa ang isang buhawi sa San Juan, Batangas kasabay ng masamang panahon. Ilang yero ang nilipad mula sa ilang tindahan sa palengke roon. Bukod sa buhawi, malakas na hangin at ulan din ang naranasan doon. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan. Binaha naman ang bahagi ng Nagilian Road sa Barangay Irisan sa Baguio City dahil sa matinding pag-ulan na dulot ng bagyong Julian. Dahil dyan, bumigat ang trapiko sa magkabilang linya ng kalsada.
Nasabat ang 70 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu mula sa 2 naarestong lalaki sa Matnog, Sorsogon. Sa Pusurubio naman dito sa Pangasinan, 10 ang sugatan sa banggaan ng van at isang truck. Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Maluwag ang kalsada sa Barangay Alipangpang sa Pusurubio, Pangasinan nang sinubukang magmaniobra ng truck na yan. Saktong paparating naman noon ang isang van at nagkabanggaan ang 2 sasakyan. Sumalpok sa pader sa gilid ng kalsada ang van. Nagtamo ng gasgas ang 10 pasahero ng van na dadalo sa isang kasalan. Nagkaayos naman ang 2 panig. Halos 18 kilo ng hinihinalang shabu ang nasabat sa Matnog Port sa Sorsogon nitong weekend. Tinatayang may street value na 90 million pesos ang mga nasabat mula sa 2 lalaki. Mula sa Cotabato at papunta raw sa ng Metro Manila ang 2 sospek. Nasa kustodiya ng PIDEA ang mga lalaki na makaharap sa karampatang reklamo. Sa Santo Domingo, Ilocos Sur, patay ang isang binatilyo matapos malunod sa dagat. Ayon sa mga otoridad, tinangay ng alon ng biktima at kanyang tatay dahil sa masamang panahon. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Hinahanap pa ang kanyang tatay. CJ Turida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniurong sa October 28 ang arraignment o pagbasa ng sakdal na nakatakda na ngayong araw para sa graft case laban kay dismissed Mayor Alice Go. Yan ay matapos makansel ulit yan ayon sa Bureau of Jail Management and Penology. Sa huling pagdinig naman ng Quadcom hearing ng Kamara, pinalagan ni Go ang aligasyon na isa siyang Chinese spy. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Definitely, hindi po ako spy. Okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Irritableng Alice Go ang nasaksihan sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Ipinapanood kasi sa pagdinig ang isang dokumentaryo ng international news organization na Al Jazeera kung saan isa umanong self-confessed Chinese spy na si She Zijiang ang nagsabing espiya din si Go. Pero sabi ni Go, Hindi ko po siya kilala at sana po, Your Honor, Mr. Chair, makuha ko rin po yung details. Gusto ko po magdemanda. Hindi ko po sila kilala. Hindi natin madidemanda, Miss Alice, dahil kasi he's in jail in Thailand. Sa dokumentaryo, ipinakita pa ang ilang itinatagong files ni Zijiang kabilang ang listahan umano ng mga state secret agent. Isa rito ang isang Go Waping na may litratong hawig sa dismissed mayor. Sabi pa ni Zijiang nang hingi pa sa kanya si Go ng campaign funds nang tumakbo itong mayor ng Bamban. Your Honor, unfair naman po para sa akin. Hindi ko po siya kilala at never po ako humingi ng campaign fund entirely. Hindi po ako nasa picture at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Sa dokumento ni Go Waping, nakasaad na ang kanyang nanay ay ang Chinese na si Lin Wenyi. Ang kanyang address ay sa Fujian Province sa China na nang puntahan ng researcher ng Al Jazeera na diskubre nilang isa palang local office ng Chinese Communist Party. Sabi raw ng mga residente roon, kilala nila si Go na anak ni Lin Wenyi na umalis sa kanilang lugar noong 2002. Sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, kukumpirmahin nila sa kanilang counterparts sa ibang bansa ang aligasyong Chinese spy si Go. Ang Chinese Embassy naman, sinusubukan pa namin kunan ng pahayag. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Senado naman, posibleng talakayin ang tungkol sa paratang na Chinese spy si dismissed Mayor Alice Go. Sa panayam kay Senate Majority Leader Francis Tolentino ng Super Radio DZBB, balak niyang tanungin ang tungkol doon sa kanilang susunod na executive session kasama si Guo. Lumutang sa Quad Committee hearing ng Kamara ang tungkol sa aligasyon batay sa panayam ng Al Jazeera sa isa umanong Chinese spy na si She Zijiang. Sabi ni Tolentino, mahihirapan man i-authenticate ang aligasyon dahil nakadetain sa Thailand si She, posible naman daw yun makapagbukas ng diskusyon. Tinutugis na ng pulisya ang namaril sa isang tindera sa Quiapo, Maynila. Balita hatid ni EJ Gomez. Masdan ang tinderang ito na naglakad hanggang naupo sa tabi ng kanyang sari-sari rolling store sa kanto ng Carlos Palanca Street at Quezon Boulevard sa Quiapo, Maynila. Maya-maya, isang rider ang dumating.
Natatakpan ng tarpaulin sa lugar ang kuhang ito ng CCTV, pero mapapansing ilang tao ang lumingon at biglang napatakbo. Sa puntong iyon, binaril na pala sa ulo ang tinderang 50 anyos. Nakaiga na po yung sinanay. Tapos, ayun, duguan na po siya. Wala na po siyang buhay po. Isang putok ng baril ang narinig daw ng ilang saksing vendor at tricycle driver. Palaisipan naman sa mga kaanak ng biktima kung bakit siya pinatay. Wala naman pong siyang kaaway. Wala naman siyang atraso. Mabait po siya. Kahit mga tao po, natutulungan niya po. Lalo na po yung mga kalugar niya. Sospek ang rider na dumaan doon na matapos ang krimen ay nakunang tumakas. Nakasuot siya ng uniforme ng isang food delivery app at helmet ng isang motorcycle taxi app. Tinutuntun pa siya ayon sa pulisya. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi natuloy ang arraignment kay dating Health Secretary Francisco Duque III sa kasong kinakaharap niya kaugnay sa pagbili ng supplies noong kasagsagan ng COVID pandemic. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph? Yes, Connie, ipinababasuro kasi muna ni dating Health Secretary Francisco Duque III ang kasong graft na inihain sa kanya ng Ombudsman kaugnay ng mga pagbili ng mga medical supplies tulad ng mga face mask at mga cadaver bags sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic noong taong 2020. Connie, dumating si Duque sa Sandigan Bayan 1st Division para sana sa kanyang arraignment o pagsakdal ngayong araw para sa 1.65 billion pesos na graft case na isinampa laban sa kanya at kay dating DBM Procurement Service o PSDBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Pero hindi natuloy o itinuloy ang arraignment ni Duque dahil may inihaing motion to quash ang kanyang kampo Biyernes noong isang linggo. Naharap sina Duque at Lau sa kasong graft dahil pinayagan daw ni Duque ang paglilipat sa kabuuang 41.46 billion pesos na pondo ng DOH sa PSDBM para bumili ng mga medical supplies, mga cadaver bags, face mask at iba pa sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic noong taong 2020. Ayon sa kaso ng Ombudsman, nakabaga lamang daw ito at dapat ay DOH na ang gumawa nito. Wala ring memorandum of agreement at hindi lahat na i-liquidate ang pondo. Bukod dito, umolekta pa raw ng 1.68 billion pesos na service fee ang PSDBM. Pero sa panayam natin kay Secretary Duque ay pinapayagan daw ng batas ang pagkuha ng service fee ng PSDBM na ipinambayad sa mga personnel at logistics at ang perang matitira naman daw ay bumabalik sa kaban ng bayan. Binigyan ang prosekusyon ng hanggang 10 araw para mag-comment sa mosyon ni Duque at itinakda ang arraignment kung sakasakali sa November 11. Wala naman sila kanina, Connie, dahil hindi pa raw natatanggap ng Sandigan Bayan ng kopya ng kanyang pagbabayad ng piyansa. Silao ay nahuli sa Davao noong September 18 at itinakda ang kanyang arraignment sa October 14. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Kahit masungit ang panahon dulot ng Bagyong Julian, sinubukan pa rin ng ilang mangingisda sa Dagupan, Pangasinan na pumalaot para may maiuwing kita sa kanilang pamilya. May ulat on the spot si Claire Lacanilaw Dunca ng GMA Regional TV. Claire? Yes, Rafi, makulimlim na panahon at pabugso-bugsong ulan ang nararanasan dito sa Dagupan City. Ngayong nakataas sa signal number 1 ang buong probinsya ng Pangasinan dulot ng Super Typhoon Julian. Sa kabila ng malakas na alon sa dagat, punsod ng Super Bagyong Julian, may ilang mangingisda ang sinubukan pa rin pumalaot sa Barangay Bunuan, Gasset, Dagupan City. Ilang araw na rin silang hindi nakakapalaot dulot ng pag-uulan. Ayon sa ilang mangingisda, wala na silang kita na maiuuwi sa kanilang pamilya kung hindi pa sila pumalaot. Nakabantay naman ang kawani ng City Disaster Risk Reduction and Management Office kahit walang nakataas na gale warning sa baybayin. Ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin makararanas ng light to moderate rainfall ang Pangasinan. Sa Ilocos Norte, nasira ang Bolo River Flood Control Project sa bayan ng Adams dahil sa pananalasa ng Bagyong Julian. Bumagsak ang ilang parte ng kasalukuyang ginagawa na Bolo River Flood Control Project kagabi sa Adams, Ilocos Norte dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng Bagyong Julian. Maliban sa ilang bahagi ng ginagawang project ay nagkabitak-bitak din ang kalsada sa taas ng flood control project.
Samantala, mahigpit namang binabantayan ng otoridad ang kalagayan ng 19 na pamilya o katumbas sa 51 na tao na inilikas sa Santa Praxedes, Cagayan dahil sa epekto ng Bagyong Julian. Sa tala ng MDRRMO, mula sila sa Barangay Kapakwan, Sentro 2, Portabaga, Salungson at San Juan. Rafi, paalala naman ng otoridad, lalo na sa mga mangingisda, na iwasan muna ang pagpalaot sa karagatan at iwasan din ang pagligo sa baybayin ngayong nararanasan pa rin ang pag-uulana dulot ng Bagyong Julian. Rafi. Maraming salamat, Claire Lacanilao Dungca ng GMA Regional TV. Mga mare at pare, heto na ang latest. Ang pambato ng Zambales na si Christine Julian Opiaza ang Miss Grand Philippines 2024. Oozing with beauty, confidence at wit si CJ simula introduction hanggang sa Q&A portion. Bukod sa corona, 5 awards ang nakuha niya, kabilang ang Best in Swimsuit. Si CJ ang magiging pambato ng Pilipinas sa upcoming Miss Grand International 2024 sa Bangkok, Thailand this October 25. Ang Pampanga Pride na si Sofia Bianca Santos naman ang itinanghal na Universal Woman Philippines 2025. At si Ana Margaret Mercado ng Quirino ang Miss Teen International Philippines 2024. First runner-up naman si Jubilee Therese Acosta ng Manila at si Alexandra May Rosales ng Laguna ang second runner-up. Pinabubuksan ng PNP ang kaso ng pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. May lumantad kasing pulis sa Kamara na nagdawit kina dating PCSO General Manager Rohina Garma at Napocon Commissioner Elberto Leonardo sa krimen. Balita natin ni Jonathan Andal. 4 na taon na ang nakararaan nang patayin ang dating PCSO Board Secretary na si retired Police General Wesley Barayuga. Pero hindi pa rin ito nare-resolba. Ngayon, iniutos ng liderato ng PNP na buksan ulit ang Barayuga murder case. Kasunod yan ang paglantad ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza sa House Squad Committee hearing. Diretsahan niyang itinurong utak sa pagpatay kay Barayuga sina dating PCSO General Manager Rohina Garma at dating CIDG Davao Region Director at ngayon Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo. Binigyan po ako ng trabaho ng mga upper class ko na ikakasira ng buhay ko. Kasi po, pumatay kami ng inosente. Sila Sir Leonardo na nag-utos sa amin at si Ma'am Garma po. Itinanggi ito ni Garma at Leonardo sa parehong pagdinig. Ang revelasyon ni Mendoza nangangailangan ng masusing reinvestigation. Sabi ni PNP Chief General Romel Marbil, sisikapin daw nilang ilabas ang katotohanan kahit paanong posisyon o kapangyarihan ng mga sangkot sa kaso. Anya, no one is above the law. Bibigyan daw nila ng hustisya si Barayuga at ang pamilya nito. Si IDG ang mangunguna sa muling pagbubukas ng kaso. Napapanahon na raw ito, sabi ni Manila Representative Benny Abante, co-chairman ng House Squad Committee. Ang kanila raw pagdinig ay hindi lang in aid of legislation kundi in aid of prosecution din. Dapat daw ilantad at mapanagot ang mastermind at mga sangkot sa krimen. Ang batchmates ni Barayuga sa PMA o Philippine Military Academy Matikas Class of 1983 nagpapasalamat sa pagtukoy sa mga salarin sa pagpatay sa kanilang mista. Hindi man daw na maibabalik si Barayuga, panatag silang may mga tao sa gobyerno na gumagawa ng paraan para mabigyan ito ng hustisya. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Subsidy sa agricultural products, yan po ang hiling ng presidente ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino kasunod ng pagmahal ng mga raw material sa paggawa ng tinapay. Balitang hatid ni Jamie Santos. Pagsapit ng hapon, mas dumarami ang bumibili ng tinapay sa bakery na ito sa Gagalangin sa Tondo, Maynila. Freshly baked kasi ang kanilang mga tinapay at kahit local brand ang gamit, tiyak na masarap at dekalidad daw ang mga tinda. Pero ang hamon daw sa pinipilahang bakery, ang pagtaas ng presyo ng ilang ingredients ng tinapay. Ang isang sako ng harina, tumaas daw ng hanggang 40 pesos. Ang itlog mula sa dating bultuhan na 2,400, nasa 2,800 na. Tumaas din daw ang presyo ng asukal. Gayunman, hindi raw sila nagtaas presyo at nagbabawas sa timbang. 5 pesos ang isang pandesal sa kanilang bakery. Hindi tayo nagbabawas kung anong standard na laki niya, ganun din. Kailangan yung pamasa pa rin.
Paboritong merienda ng mga Pinoy ang tinapay tulad ng pandesal. Pero ilang gumagawa ng pandesal ang humihiling ng pagtataas presyo dahil sa pagmamahal ng ilang ingredients sa paggawa nito. Ayon kay Chito Chavez, Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, sa ngayon, nasa 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos ang bentahan ng pandesal sa mga community bakery. Hindi raw sana tumaas ng malaki ang presyo ng raw materials na karamihay imported para hindi maapektuhan ang kanilang mga produkto. Sana po ibigyan kami ng subsidy. Subsidy? Nung sa ganun naman ay yung mga maliliit na bakery ay magkaroon ng pagkakataong mabuhay sa pagtitinapay. Dapat po yung mga agri-products, lagyan ng subsidy ng pamahalaan natin. Mga magkano ibenta yan? sa amin ng mura. Kinuna namin ang pahayag ng Department of Trade and Industry pero wala pang silang tugon sa amin. Pero hindi raw maipangako ng grupo nang hindi sila magtataas ng presyo hanggang matapos ang taon. The moment na yung raw mat ay gumalaw dahil bare seasonan, di po ito maiiwasan. Yung operating expense ng bakery ngayon ay patuloy na tumataas o gumagalaw maging ito'y maliit o malaking bakery. Una nang sinabi ng Trade Department, sinisikap na walang maipatutupad na taas presyo hanggang Pasko. Nauna nang nagpahayag ang malaking manufacturer ng tinapay ng 5 pesos na taas presyo kada pack ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. 6 patay matapos masunog ang isang bahay sa Tondo, Maynila. Ayon sa isang nakatira sa bahay, isang bumbilya na sumabog ang pinagmulan ng apoy. 2 naman ang sugatan. Ayon sa mga pulis, nasawi ang mga biktima dahil sa suffocation. Napansin din ng mga otoridad na isang palapag lang ng bahay ang may fire exit. Patay ang isang babae matapos barilin ng kanyang living partner sa Dasmariñas, Cavite. Ayon sa isang saksi, narinig niyang nagtatalo ang biktima at kanyang kinakasama hanggang sa humantong sa pamamaril. Selos ang tinitinang dahilan ng pulisya. Patuloy na tinutugis ang suspect na nakatakas matapos gawin ang krimen. Bagong-bagong balita, dumaan na ang bagyong Julian malapit po sa Sabtang Island sa Batanes. Base sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas pa rin po ang wind signal number 4 sa Batanes at northern portion ng Babuyan. Wind signal number 3 sa nalalabing bahagi ng Babuyan at northeastern portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, buong Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte at northern at central portion ng Ilocos Sur. Wind signal number 1 sa rest of Ilocos Sur, buong La Union, Pangasinan, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, northern and eastern portion ng Nueva Ecija at Polillo Islands. Kasalukuyang nasa baybayin ng Sabtang Island ang bagyo na taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 175 kilometers per hour. Mamayang hapon o gabi, posibleng maging super typhoon na ang bagyong Julian ayon sa Pag-asa. Bukas, unti-unting magbabago ng direksyon ang bagyo at tutumbukin ang Taiwan. Binulabog ng malakas na pagsabog ang isang police checkpoint sa Barangay Sunrise sa Isabela, Basilan. Base sa investigasyon ng pulisya, isang motorista ang naghagis ng explosive device sa checkpoint bandang 10:00 kagabi. Sugatan ang isang pulis. 200 metro lang ang layo niyan sa City Hall at Comelec office. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa iba pang balita, dinagsapo ng mga gustong humabol sa voter registration ngayong araw ang ilang satellite registration sites sa Quezon City. Alamin na natin ang latest sa ulat on the spot ni Dano Tingkungko. Dano? Connie, punuan nga ang 3 palapag ng Comelec Satellite Registration Office sa Barangay Batasan Hills, Quezon City sa mga humahabol ngayong huling araw ng voter registration. Sa paunang tansya ng mga opisyal ng Comelec, nasa 300 hanggang 400 na yung nagparehistro, nagpalipat at nagpa-reactivate ng registration ngayong umaga hanggang pasado 10:00. Inaasahan nila na sa buong maghapon, nasa 900 hanggang mahigit 1,000 ang hahabol. Ang satellite registration na ito, 5 barangay sa Quezon City ang hawak: Batasan Hills, Bagong Silangan, Commonwealth, Holy Spirit at Payatas. Sila raw may pinakakonting barangay na hawak, pero siya namang may pinakamaraming populasyon at turnout sa eleksyon.
Lahat ng nakausap namin, aminadong nag-aapura na para makahabol sa huling araw ng registration. Karamihan, trabaho ang itinuturong dahilan kaya hindi nila kinayang mapaaga ang kanilang pagpaparehistro. Ang isa sinabing dahil ngayon ang huling araw, alam na raw niyang wala siyang karapatang magreklamo. May isa naman kaming nakausap na ngayon lang daw na lamang huling araw na ng pagpaparehistro. Kung hindi raw dahil sa kasamahan niya sa bahay na natisod sa Facebook ang post ng COMELEC, hindi raw niya mahahabol ang kanyang registration ngayong araw. Ayon naman sa COMELEC officers dito, kumpara raw sa mga nakaraang taon, mas nila mas relaxed at manageable ang last day of registration ngayon. Inasahan na raw nilang may mga aabot ng lagpas sa cut-off. Posible naman daw nila itong tanggapin pero hanggang alas 6 na lang ng gabi, maximum yan, Connie. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Ipagbabawal naman ng Commission on Elections ang substitution matapos ang paghahain ng Certificate of Candidacy. Kabilang yan sa ilang pagbabagong ipapatupad para sa eleksyon 2025. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, isa nga sa inanunsyo dito sa COMELEC ang pagpapahintulot sa mga election officials na i-extend ang deadline ng registration of voters sa mga lugar na maapektuhan ng bagyong Julian sa Northern Luzon. Ngayong araw kasi ang deadline ng registration of voters sa buong bansa maliban sa Bangsamoro. Tuloy pa rin ang deadline at walang extension sa mga lugar na hindi naman apektado ng bagyo, sabi ng COMELEC. Sa briefing ng COMELEC ngayong umaga ay natalakay rin ang pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy o COC bukas. October 1 to 8 po ang filing ng candidacy ng mga nais tumakbo sa 2025. May ilang pagbabago pinatupad ang COMELEC gaya ng pagbabawal sa substitution kapag tapos na ang filing ng COC. Ang tanging papayagan lang ay kung namatay ang isang kandidato o na-disqualify. Pero dapat pareho ang apelyido na nakaimprenta sa balota. Inilatag din ang requirement sa pagka-file ng candidacy. Sabay sabing ang kapangyarihan lang ng COMELEC ay tanggapin ang mga COC basta naman kompleto ang requirements. Kabilang nga sa mga inaabangan, Rafi, na mag-file ng candidacy ay si former Banban Mayor Alice Go na ayon sa kanyang abogado na si Attorney Stephen David ay interesado pa rin sa pagtakbo sa Banban. Sagot naman dyan ng COMELEC, bagamat tatanggapin nila ang mga COC basta ito ay nakasunod sa requirement, ay hindi naman ito assurance na may imprenta talaga sa balota ang pangalan ng mga magpa-file ng COC. So Rafi, sa ngayon ay nagpapatuloy pa itong briefing na ito. Mamaya namang alas 2 ay pupunta po ang Legal Department ng COMELEC sa The Tent dyan sa Manila Hotel kung saan naman po isa kanilang titingnan yung pagdadausa ng filing ng COC bukas. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa COMELEC. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. At kaugnay pa rin sa voter registration at filing ng Certificate of Candidacy bukas, kausapin natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po Sir Rafi at sa mga kababayan natin, magandang umaga po. Opo, muli hanggang anong oras lang po tatanggap ang COMELEC ng magpaparehistro ng botante ngayong last day ng voter registration? Dapat po talaga Sir Rafi hanggang alas 5 lamang, pero siyempre kung may mga nakapila pa at eksakto namang dumating sa registration sites natin ay ating pong papayagan na tanggapin yung mga application for registration po nila. Bagamat again, hindi po tayo mag-i-extend ng ating pong registration, maliban na lang po siguro Sir Rafi doon sa mga lugar na binabagyo sa kasalukuyan, dyan po sa may bandang Batanes area, Cagayan area o kung iba pang Northern Luzon provinces sapagkat sinabihan natin nasa diskresyon na ng mga local COMELEC natin kung pagsususpinde ng registration at yung pagkakaroon ng another registration date kung sakaling talagang hindi matuloy yung registration ngayong araw na ito. So ano pong determination para dun sa extension? Yung mga may signal number lang po ba yung magpapa-extend or again, binanggit nga nyo na determination na ng mga local COMELEC officials? Opo, kahit naman po walang signal number na nakataas doon sa mismong lugar, kung talagang sobra ang buhos ng ulan at yung mismong local government units ay nag-suspend ng pasok, pribado man o
pampubliko, kung kaya naman nasa diskresyon natin ng local COMELEC na sige, pwede rin isuspend o pwedeng ipagpaliban na lang yung registration at sa susunod na isang araw na lamang ang ating pong magiging registration of voters. Siyempre, hanggat maaari sana kung bukas, baka sana pwedeng hindi nila magkasabay yung mismong registration at saka filing ng Certificate of Candidacy. Siguro po, mamarapati namin yung registration na isang araw after na lang ng filing ng Certificates of Candidacy. So yun po ang kailangan ano, kung ano yung anunsyo ninyo, kung kailan yung extension para dun sa mga apektado ng bagyo. Ano po yung overall preparations ng COMELEC? All systems go na ba para sa pagsisimula nga ng paghahain ng COC bukas? Yes, Sir Rafi, sa buong Pilipinas, handa na po ang inyong Commission on Elections na tumanggap ng Certificates of Candidacies para sa national and local position at Certificates of Nomination para naman po sa party list organizations or political parties na maghahain mula October 1 to 8. Siyempre, yung mga last minute natin, yung mga security aspects at preparation din at tinitingnan natin. At may mga lugar tayo, Sir Rafi, na naglipat po ng mga lugar kung saan tatanggap ng mga certificates of candidacy. Nasa COMELEC website po, makikita ng mga kababayan natin, mga kandidato, mga political parties, yung mga campaign staff, yung lahat po ng venues na kung saan gagawin ang filing ng certificates of candidacy sa buong Pilipinas. So marapat na ito po yung inyong matingnan upang kayo hindi magkamali na inyong pupuntahan bukas hanggang sa 8 na Oktubre. Linawin ko lang po very quickly, kahit na yung mga kahit sino naman po, di ba, tatanggapin nyo yung kanilang ihahaing COC kahit na may mga kinakaharap na kaso sa ngayon. Sabi nga po ng Serafica versus COMELEC, sabi ng Korte Suprema, ang jurisdiction at ang kapangyarihan ng COMELEC ay tumanggap lamang ng certificates of candidacy. Wala po kaming diskresyon na tanggihan yung mag-offer ng kanilang certificates of candidacies provided ito'y nasa tamang forma ng notaryo at may mga documentary stamp. Pero kung makakatakbo, ibang usapan po yan. Yan po, ibang bagay yan, malibat lalo na kung may magpa-file ng petition to disqualify, cancel candidacy, or deny due course yung mismong certificates of candidacies. May desisyon na po ba ang COMELEC sa status ng pagboto ng mga kinatawan ng mga taga-EMBO barangays? Meron po tayong desisyonan na yung po mga 10 barangays, 3 sa 1st District, 7 sa 2nd District ay makakaboto sa sangguniang panglusod. Nung isang araw, Sir Rafi, naglabas tayo ng resolusyon na kung saan base sa pagkakatanggap natin ng concurrent resolution mula sa Senado, sinabi natin na yung 3 barangays susundin namin kung anong ginawa ng sangguniang panglusod na nandun sa 1st at yung 7 ay nasa 2nd. At least lang po, Sir Rafi, para lang muna sa pagpa-file ng candidacy nung mga mamamayan na gusto mag-file ng candidacy for congressman na nasa 10 barangays. Ngayong araw ito, mukhang may informasyon tayo, ipapatanggap na po sa atin mismo ang opisyal na concurrent resolution at asahan nyo po, Sir Rafi, hanggang bukas ay sasagutin namin ang katanungan kung makakaboto na ba yung 10 barangays sa mismong mga distrito, sa 2 distrito ng Taguig. Okay, marami po tayong abangang balita mula sa COMELEC sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Sir Rafi. Mabuhay po. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sa Nepal, umakyat na po sa 151 ang naitatalang patay sa baha at landslide. Balot po ng putik at iba't ibang debris ang paligid. Pahirapan ang clearing operation at kanya-kanyang paglilinis ng mga residente. Halos 6 na pong iba pa ang naiulat na nawawala. 2 araw na bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Nepal na naging dahilan ng mabilis na pag-apaw ng maraming ilog doon. Ito ang GMA Regional TV News. Huli cam ang pagtangay sa nakataling manok ng isang rider ng motorsiklo dito sa Cebu City. Sa Leon, Iloilo naman, may nagsabunutang mga babaeng estudyante sa isang plaza. Ang may init na balita hatid ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Makikita sa cellphone video na kuha sa isang plaza ng Leon sa Iloilo ang sabunutan ng 2 babae. Maya-maya pa ang isa sa mga babae pinagtulungan ng sabunutan ng iba pang babae. Ilang mga naka-uniformeng estudyante naman ang umawat sa gulo. Ang 14 anyos na biktima kinilalang si alias Nene, grade 9 student sa isang paaralan sa nasabing bayan. Ang 6 na iba pang babae nag-aaral sa eskwelahan sa bayan ng San Miguel. Ipinatawag na ng Municipal Social Welfare and Development Office at Leon Police ang mga sangkot sa gulo, kasamang kanilang mga magulang.
Sinasabing nagugat ang alitan sa umano'y agawan ng nobyo, ngunit nilinaw ng pulisya na hindi ito ang dahilan. Wala lang sila nagintindihan na kay ti subong ang mga kabataan, more sila sa chat, social media, influence. So, amo na sila ma'am, why sila nagintindihan ay nagpikunan ay hasta nakabot sa punto. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang nanay ng biktima. Wala raw silang planong magsampa ng reklamo, basta sagutin ng mga sangkot sa pananakit ang gastusin sa pagpapagamot sa anak. Nakatakdang isailalim sa counseling ang mga menor de edad. Ipinauubaya naman ng Schools Division of Iloilo sa mga eskwelahan ang desisyon at aksyon sa nangyaring insidente. Authority, responsibility, kag accountability ang school head, school principal sa iya school. Upod na dira ang mga resources, pati ang mga estudyante kag mga teachers. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang paaralan ng mga sangkot na kabataan, ngunit tumanggi ang school principal dahil naareglo na raw ang insidente. Sa kuha ng CCTV sa isang mini grocery store sa Barangay Takuling sa Bacolod City, makikita ang pagtaas ng roll-up door. Maya-maya pa bumungad ang isang lalaking naka-hoodie jacket. Nang nakakuha na ng tiyempo, inilabas niya ang dalang bolt cutter at sinira ang kandado ng bintana ng tindahan. Dumating ang isa pang lalaki na naka-hoodie jacket din at unang pumasok sa tindahan. Hindi na nahagip ng CCTV camera ang pagpasok ng isa pang lalaki. Ayon sa mga tauhan ng tindahan, hindi nila naramdaman na nilooban na ang tindahan dahil mahimbing ang kanilang tulog. Hana na kami mga breva. Nang naglabay ang monopod na agyan niya din nga open. Te abre na kami. Tumoto nagambal sa nga abre di ang store. Tumoto na bala namon nga ginsulod. Ang kwarta man lang wala mas may gintandog. Umabot sa 400,000 pesos cash ang natangay sa loob ng kaha ng tindahan. Sa investigasyon ng pulisya, posibleng ilang araw nang nagmamanman sa lugar ang mga suspect. Based sa aton nga investigation nga gin-conduct dira a days ara ng mga suspect nga naga-stay put sila. Makita naton siya nga naga-bantay sila. Kag gagakuha sang tiyempo lang nga makasulod kag makakuha sang opportunity nga makapangawat. Sa tulong ng CCTV footage, nakilala ng pulisya ang mga suspect. Ang aton yung mga gina-target yung mga suspect, kag mga person of interest naton is the same nga may mga record na sila. Isang motorcycle rider ang huminto sa tapat ng isa sa mga bahay sa Barangay Tisa sa Cebu City. Nagmasid sa paligid at nang mapansing walang nakatingin, umupo siya at tinanggal sa pagkakatali ang manok. Tapos ipinasok niya ito sa kanyang delivery box at agad na umalis. Hindi pa tukoy ang suspect na naka-helmet. Wala ring plaka sa likod ng motor. Wala raw sa kanyang bahay ang may-ari ng manok nang mangyari ang pagnanakaw. Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare na nakaw pero nabawi rin ang kotse ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Sa broadcast channel ng Beauty Queen sa Instagram, sinabi niyang isang regular creative at nobya nito na nakatira sa apartment niya sa Maynila ang umaming responsable sa pagnanakaw. Dismayado rin si Michelle dahil pinagkatiwalaan at tinulungan niya ang mga taong sangkot. Gumagawa na raw siya ngayon ng aksyon. Pero kung hindi raw maibabalik ang ilan pang bagay na nanakaw, mapipilitan siyang pangalanan ang mga sangkot. Nasa France ngayon si Michelle para sa Paris Fashion Week. Patuloy raw ang pag-iimbestiga ng National Security Council kaugnay sa mga illegal umanong aktibidad ni Alice Guo. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, bahagi ng isang international crime syndicate si Guo. Wala pang komento si Guo tungkol sa pahayag ni Anyo, pero una na niyang itinanggi na sangkot siya sa illegal na gawain. Samantala, hindi pa raw na-validate ng NSC ang tungkol sa aligasyon na Chinese spy si Guo. Sabi ni Anyo, hindi credible si Xie Jinjiang na isang leader ng international crime syndicate at wanted criminal. Posible rin daw na isang disinformation operation iyon. Ito ang GMA Regional TV News. Isang kotse ang inabandona sa gilid ng kalsada sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, nabangga ang kotse sa isang tanker truck bago ito iwanan ng driver.
Wasak ang harapang bahagi ng kotse. Hawak na ng Agora Police Station ang kotse, mga dokumento at pangalan ng tinutugis na driver. Wala naman daw balak ang operator at driver ng tanker truck na sampahan ng reklamo ang driver ng kotse. Mga mare, pinagmulta ng Seoul Western District Court si BTS member Suga ng 15 million won dahil sa kasong kinasasangkutan sa South Korea. Katumbas yan ng $11,500 o mahigit 600,000 pesos. Dahil yan sa pagmamaneho ng K-pop idol ng electric scooter habang nakainom. Matandaang bumagsak si Suga sa isinagawang breath test ng pulisya para sukatin ang kanyang blood alcohol level. Last month, nagsorry si Suga sa kanyang pagiging pabaya at maling pag-uugali. Wala pang pahayag ang label niyang Big Hit Music tungkol sa desisyon ng korte. #Very Extra si Kapuso Ultimate Star Jeneline Mercado sa kanyang entry sa What's in My Bag. Sari-sari kasi ang nahugot ni Jen mula sa pink bag. May suklay, 2 version ng payong at isang rice cooker. Meron ding electric fan, kawali at helmet. May surprise kilig twist pa nang hugutin niya ang hubby na si Dennis Trillo with sweet kiss sa dulo. Benta ang paandar with almost 600,000 views. Ito naman, buwan naman ang pampag-good vibes ngayong pong linggo. Isang fur baby dog from Quezon City na kinagigiliwan online. Ito ang kanyang agaw eksena moment. Todo bantay sa mesa ang Shih Tzu na si Sammy at animoy natatakam. Sakto kasing ang favorite niyang chicken ang nakahaing ulam. Yun nga lang, sinampalukan pala ang luto. Kaya hindi pwede sa alagang aso. Kaya para hindi lonely si Sammy, ipinagluto naman siya ng nilagang manok. Relate ang netizens kaya mahigit 100,000 na ang views ng video. Aba! Trending! Iwas lang sa buto. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.